kung mayroon tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po inkahots, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much? Tamaan magalit ka na kung tinatamaan ka. Puro kayo magnanakaw. Kung sino kayong mga magnanakaw dyan, na dapat mga mambabatas kayo na para kayo sa bayan. Bistado si Panfilo Lacson ni Mal. Minura ni Marcolita na reporter. Pambihira, bataan pala ni Lacson. Kaya pala ang bastos at bubo. Hindi alam ang delikadisa at ang independent kung anong ibig sabihin. Halatang naghahanap lamang siya ng isyo, itong Buplax na reporter. Pero bistado po siya ngayon dahil konektado pala ito kay Panfilo Lacson. Panfilo Lacson napilitan na po ngayon. Ipapatawag na po di umano niya itong si Martin Romualdez at Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang tanong, may hearing pa bang gaganapin dyan sa Blue Ribbon Committee? Mukhang malabo na ho ito. Mukhang hindi na po magkakahiring ni Mal talaga itong mga tuta ni Tambaluslos na sa Senado, mga pahirap eh. Kaya naman, retired General uminit ang ulo kay Lacson. Gigil na para bang gusto nang kainin si Lacson ng buo. Speaking of Mora, Attorney Rowena Guanzon minora si Tambaloslos sa kanyang FB page. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po kayong updated sa ating mga video. Alam nyo ho, no? Wala naman pong masama na magmura ka. Yan po ay expression mo. Patunay na ikaw ay nadismaya at galit ka sa kausap mo. Hindi po bawal yan. Tawag dyan freedom of expression, freedom of speech. Wala tayong pakialaman kung tayo ay magmumura sa mga buhaya, lalo na po yung kausap mo ay talagang bastos, mga nimal. Ang minumura natin dito ay mga bastos. Ang minumura natin dito ay mga kawatan sa gobyerno. Ang minumura natin, itong mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, mga komunista, na bayad ang mga ito ng gobyernong nakangiwi ang panga para magpapakalat ng fake news, black propaganda, laban sa mga Duterte. Tax din yan ng bayan eh. Tax din po natin yan. Pera ng bayan ginagamit ng mga hinayupak na ito. Nagaya po itong isang reporter ng Abante. Talagang natunaw siya sa pagmumura ni Senador Marcolita. Pero malaman-laman pala natin, may koneksyon pala ang bugok kay Panfilo Lacson. Kaya ganun po siya kabastos. Pakinggan mo natin yung pinakadulo lang na nahagip talaga siya ng mura ni Senador Marcolita. Dahil kagabi, hanggang mura lang yung Senador Marcolita yung na-post ko. May dugtong pa pala yun. O ito, mangyak-nyak ang bugok na ito. Ito, pakinggan natin. Delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige. Ulol talaga, no? Iba kasi yung nagtatanong at nakipag-argumento. So ikaw, hindi ka nagtatanong, nakipagdebate ka. Kaya si Senador Marcolita uminit sa'yo. Pag ikaw media ka, wag ka nang ganyan magtanong. Kasi yung tinatanong mo, ay gusto mo lang malaman ang mga impormasyon na hindi mo alam dahil buplax ka nga, ubog ka. Ngayon, paano ko sasagutin ng tama? Kung yung tanong mo naman ay hindi maayos at halatang halata nang gagago ka lang sa tanong mo. Kaya ngayon, nakatikim ka ng mura. Okay, sir. Salamat na lang po. Ayan. Tanga. Oh! Inabot ko pa yun, Sen. Tanga.
Inabot ko pa yan, Sin. Inabot ka talaga kasi nga, tanga ka nga eh. Tingnan mo yung dulo, talagang umiyak siya dyan eh. Oh. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba, ano yan? O lol, hindi po tinawag ni Senador Marcolita na kayong tatlo ay tanga. Ang tinawag lang niya na tanga, ikaw. Nang damay, panghinayupak na ito. Ba't ka nang damay? Ikaw lang yung, we put on the record. Ang linaw-linaw po sa video. Ang sinabihan lang niyang tanga, itong buplax na ito, itong dalawang katabi niya, hindi po yan siya sinabihan ni Senador Marcolita na tanga, ikaw ang tanga lang, ikaw lang, nandamay ang animal na ito. Yan ba yung mambabatas na ibinuboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. O lol, yun ba daw yung mambabatas na ibinoto nyo? Pucha, ang talino ng mambabatas na binoto namin. Anong hindi masagot ang word na delikadesa? Ipinilit mo yung word na delikadesa dahil buplax ka at takdog lang yung datingan mo, naninira ka lang ng momentum, naninira ka lang ng araw. Ang tanga mo naman kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng delikadesa. Kaya tinawag kang tanga. Aloy, Ano to? O diba? Ay, ngayon, ikaw pa yung feeling victim. Ano to? Ano to, kalbo? Feeling biktima kang hinayupa ka. Umayos ka, magiging leksyon mo yan. Na pag ikaw nagtanong ka nang iniimbita mo, kasi nga nag-imbita ka dyan, gusto mo lang magtanong sa isang tao. Ayusin mo naman ng pagtatanong. Huwag yung para bang suspect ng datingan mo, animal ka. Kung gusto mo pala mag-imbestiga, dapat nasa National Bureau of Investigation ka. Hindi nandyan ka sa upuan ng mga journalist. Ikaw kasi pag reporter ka, tanong ka lang ng tanong. Huwag kang makipag-buljakan kasi nga, kaya nga nagtanong ka sa resource person mo, sa inimbita mong guest, kasi gusto mong malaman ang tamang impormasyon. O sinasagot ka ng tama, pabalang ka rin magtanong, kaya tama lang din yun sa inyo. Saan pupulutin ang ating bayan, ang ating gobyerno, kung meron tayong mambabatas na ganito? Tanga mo! Bakit? Saan pupulot? Dapat ganito yung sasabihin mo, honghang. Saan pipilitin na pupulutin ang bayan natin kung meron tayong mga mambabatas na nagpoprotekta sa mga kurakot, gaya ni Lacson, tutasuto. Ganon dapat. Bakit si Senador Marcolita may pinoprotektahan ba siya na magnanakaw? Wala. Kayo, ni Panfilo Lacson, meron kayong pinoprotektahan na mga kawatan sa gobyerno. Kaya ginaganyan ninyo si Senador Marcolita binabastos. Diba? Buhok pa lamang hindi na natin maipakita yung totoong buhok eh. Buhok mo nga, kalbo ka eh. Ito buhok mo wala ka ng buhok, animal, kawawa ka eh. Yung gitna mo, airport. Naiya ba yan o Clark? Basurang reporter na ito, bakit kinuha to ng Abante? Pastor Abante. Ito yung basurang reporter. Hindi pa sumisikat, laos na. Nag-umpisa pa lang laos ng animal. Buisit pira-pira talaga itong mga media. Ito, walang kwentang taong ito eh. Sasabihan pa kami ritong tanga? Ano yan? Tanga naman talaga. Ikaw, hindi ka, huwag mo naman isama yung dalawa mo, sir. Buang ka naman talaga. Nanghanap ka lang ng katangahan mo, ng damay, hindi po kasama. Yung dalawa dyan na kasama mo. Ikaw lang po yung sinasabihan ng tanga dahil tanga ka naman talaga. Kaya nga talaga. Diba? Di ba? Di ba? Tanga ka. Ay, nako. Ay, nako daw. Naturingan na. Di ba abogado to? O, diba? Puta ko, inistiono pa yung pagkabugado ni Senador Marcolita. Tanga mo. Tama naman talaga, tanga ka. Di ba reporter ka? Reporter ka, wala kang pinag-aralan, ang bubo mo. Hindi mo naintindihan yung independent at delikadisa. Kasi nga, yun yung direction nyo. Sirain si Senador Marcolita. Kayo ni Panfilo Lacson.
Ulol. Asal ba ng matinong abogado yan? Tama po yan, ang asal ng abogadong si Raulo ang kausap. Ikaw, asal ba yan ng matinong journalist? Na pag ikaw mayroong ang interviewin, ay babastusin mo at makipagdebate ka, wag ka nang mag-interview pag ganun. Sinisira mo lang yung araw ng tao. Asal ba yan ng naturingang journalist ko, no? Asal yan ng bayaran ni Lacson Buangka. Oh my God. Napa-oh my God pang buwan. Nagtawag ka pa ng God. Dapat sinabi mo may demonyo. Kaya pala ganyan siya kainit kay Senador Marcolita. Supporter pala ito ni Panfilo Lacson. Talagang ang simpatiya niya kay Lacson, hindi kay Marcolita. Kasi nga naman si Senador Marcolita, pag nasa Blue Ribbon Committee, talagang nakipagbardagulan kay Lacson. Siguro nasaktan ang bugok na kalbong panot na ito, kaya binabaso si Senador Marcolita. Ito po ang pagkatao ng hinayupak na yan. Ito po ay wag muna natin i-post. Wag muna natin, sige, ito na lang. Ito po yung pagkatao ng hinayupak na yan. Yan po ay supporter ni Panfilo Lacson. Post po yan mismo ni Lacson sa X ba yan? Ngayon, post po ni Lacson yan, yung nakaturo na araw na dilaw. Siya po yan, yung buplax na bubo. Talagang konektado siya kay Lacson, bataan kay Lacson. Naambunan yata ito ng siminto. Kaya ganun na kainit. Ganun na siya kainit kay Senador Marcolita. Wala kang magawa. Wala kayong panalo sa abogado. Hindi ninyo alam ang batas kumpara po sa alam ni Senador Marcolita. Kaya tanggapin nyo po na tinawag kayong tanga kasi tanga naman talaga. Tama yung sinabi ni Senador Marcolita. Ang pagka-describe niya sa'yo, tanga ka. At meron pa pong picture, no? Ito pa. Siya rin po yung nakaturo ng araw. Tingnan mo yung sinong kasamahan niya dyan. May mga senador, JB, Ejercito. At nandyan si Buying. Diyan talaga a picture paint 1,000 words, words. Meron talagang koneksyon itong buplax na reporter na ito na mainit ang dugo kay Senador Marcolita. Meron siyang koneksyon sa mga kalaban ng mga Duterte, kalaban ni Senador Marcolita. Alam mo naman kasi, ngayon po, pag ikaw kakampi ka ng mga Duterte, kahit sabihin mo hindi ka Duterte, pag ikaw ang mga pronouncement mo ay pabor sa mga Duterte at kontra sa mga Marcos, talagang aatakihin ka ng mga bobodistang, loyalistang, tanganistang, mga komunista, mga pinklawan, dilawan. Ganun ang mangyayari sa'yo. Pero wala namang problema kasi ganun talaga sa politics. Mayroong pro at mayroong ding anti. Pero tanggapin mo rin yung kritisismo sa'yo. Ikaw, reporter ka, bumanat ka kay Marcolita, binanatan ka din, itanggapin mo, mangyak-ngyak ka. So ngayon, kini-question niya yung independent. Hindi niya malaman-laman kung ano ba ang ibig sabihin ng independent. Heto, pakinggan mo, buplax kang nimal ka. Itong foreigner, alam pa ng foreigner na to, Koreano ba to, Japanese? Ito, pakinggan natin, It blows my mind how many people don't know what an independent director is. This is Senator Marcolita, and this is his wife. And his wife is somehow being linked to the Discayas because of her position at the company that issued bond insurance to the Discayas. And I don't know how to explain this, but I'm going to do it step by step, okay? An independent director is not involved into the day-to-day activities of a company. They are merely there just for oversight and to take care of the needs of the shareholders. They are not like the CEO, they are not like the CFO, they're not part of the team that is engaged with the day-to-day transactions of a company. So it's very possible that she's oblivious. That's why she's called an independent contractor. Now, a lot of people are asking, how is the company related to the Discayas? First of all, the company issued insurance bonds, bond insurance,
to the Discayas. And a lot of people don't know what bond insurance is. I'm going to give you an example. Let's say the government issues bonds to the people, 1 billion pesos. The people will have concerns. What if the government can't pay these bonds back? That's when the government buys bond insurance from a company like Stronghold Corporation to ensure the people that they can have their money back. So that's bond insurance. She is merely an independent director. She is not involved into the day-to-day activities, so it's very flawed to link her involvement with the Discayas. Naintindihan nyo, Buplax, mga bubunistang tanganista, yung sinasabi ng foreigner, kung ano ibig sabihin ng independent? Kung hindi, animal, manguyot na lang kayo. Utangin na, no? Ang bububo talaga ng mga anti-Duterte, sa totoo lang, sila na po ang pinakatangang supporter sa lahat. Mga simpleng word, delikadisa, independent, hindi nila alam. Ginagawan pa nila ng issue. O baka naman alam nila, gusto lang nila makapanira sa isang personalidad. So, hito tayo ngayon. Bulilyaso tuloy kayo. Kitang-kita tuloy yung koneksyon ni Panfilo Lacson at sa Buplax na ito. Tingnan mo itong si Lacson, talagang parang bayot ang buwang ba? No? Kagabi, banat ng banat si Senador Marcolita harap-harapan sa kanya. Di ba sa plenaryo, na i-content nga natin kagabi at hindi masyado ako nagkomento kasi nga mahaba. So magulat-gulat ka ang bugok, nagpasa rin kay Senador Marcolita, bayot ang buwang. No? Putsang ina, nandun na kagabi, bakit hindi mo hindi mo sinagot? O, ayan, biglang nag-post sa X. Nagpasaring. Putang, nayupak, bayot talaga, Hindi ganyan. Nagsalita na yung tao kagabi, bakit hindi mo niribat na lang? Kinausap mo, bumaba ka dun sa upuan, sa taas, at niribat mo si Senador Marcolita. Hindi yung magpo-post ka, magpasaring, ang sabi niya, there is saying, the loudest one in the room is the weakest. Putsang ina, ang pinakamaingay daw sa kwarto, yun daw ang mahinang tao. Ulol! Sabi niya, he is overly vocal, boastful, or aggressive, so he can create an image of strength. Through noise, it is best to ignore and make him stand on an empty platform. Putsang ina, anong klaseng senador to? Ito yung Buplax. Ibalik ko lang kay Buplax yung sinabi niya. Anong mangyayari sa Pilipinas kung ganitong klaseng mambabatas kay Lacson meron tayo? May plenaryo Nagsisyon kayo. Ba't hindi mo sinagot? Kung mahina si Senador Marcolita, bakit hindi mo sinagot doon sa pagkumpronta niya sa'yo? Ang totoo niyan, takot ka kay Senador Marcolita. Baka mabisto ang tunay na kulay mo. Mabisto ang tunay na pagkatao mo. Dahil maliwanag, pinutaktik ka na ngayon ng taong bayan na ikaw ay protector ni Martin Romualdez, na ikaw ay ayaw mong ipatawag itong dalawang di na mambabatas yung isa, nag-resign na si Saldico, si Martin Romualdez na lang. Grabe, no? Pag ikaw may balls ka, may balls ka, di sana kinumpronta mo na si Senador Marcolita sa pagkumpronta sa'yo. Wala kang bayag. Para kang bayot, para kang bakla. Panay ka lang pasaring. Sinabi nga lang ni Senador Marcolita, bakit tayo panay pasaring ng pasaring? Pareho tayo mga senador. Bakit ayaw natin mag-usap ng maayos? Harap-harapan tayo, kinumpronta ka, nagpasaring ka pa, ni Malkang Boy Semento ka. Kaya, maraming galit kay ngayon, kay Panfilo Lacson. Sa totoo lang, galit na galit. Dahil nagmistulang protektor si Panfilo Lacson sa mga kurakot.
Kagaya po itong si bago natin pag-usapan si Saldico Tambaluslos at yung mura ni si Attorney Guanzon. Pakinggan muna natin itong galit na retired general at abogado pa. Berhelio Garcia ba to? Galit siya kay Lacson dahil sa pinanggagawa sa Senate Blue Ribbon Committee. O narito po, pakinggan natin si Sir. Tamaan! Ay nako, makakapagmura tayo dyan talaga. Teka lang, ito, ang init doon. sorry. Maling video. Ito pala ang umpisa ito. Begin na natin, Mga kababayan, sa panahon pong ito, isa lang ang kalaban natin. Ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw, na mambabatas, na dapat sana ay gumagawa, umiisip ng para sa kabutihan ng taong bayan. Correct. Para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang kalaban natin ngayon. At dahil yan ang kalaban natin, dapat nagkakaisa tayo. Walang kulay, walang pula, walang berde, walang dilaw, walang pink, walang puti. Isa lang po ang kulay natin. Isa lang ang kalaban natin. Dapat pare-pareho tayo ng tinig. Iisa ang gusto nating mangyari. Panagutin natin ang mga mandaraya, mga magnanakaw na mambabatas. Naninakaw ang kaba ng bayan. Habang ang mga tao'y naghihikaw, habang ang mga batay nalulunod. Dahil sa mga flood control na dapat na nangyari. Alam, ang ganda ng sinasabi ni ni attorney retired general. Walang kulay-kulay. Ang problema kasi, sir, itong mga supporter ng mga Pinklawan, Dilawan, Bubonistang, Tanganista, sila yung nagpoprotekta sa mga magnanakaw, sa mga kurakot. Talagang mababahiran ng kulay. Maganda sana yan, na ang ating kulay ay kulay Pilipino. Hindi kulay Dilawan, Pinklawan, Bubonistang, Tanganistang, Loyalista, Ningagba, kulay didiis. Dapat magkaisa tayo Pilipino. Ang kalaban natin mga kurakot sa gobyerno. Pero nakakalungkot, yung mga mambabatas dyan, puta, mga protektor ng mga magnanakaw sa gobyerno, sir. Ito. Dapat sana, kung naggawa yung mga flood control na yan, yung batang nahulog sa manhole, yung batang pumasok sa eskwela, na nahulog sa ilog at inanod at namatay, hindi dapat namatay. Kung meron po tayong mambabatas, na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po, inkahots, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, patay. How much do you value the truth? Pinapakailaman niyo yung mga testigo, hindi niyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi nyo yan testigo dyan sa Senado. Resource persons nyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin nyo yung notarial law, hindi yung testigo. Kung merong mga nagnunotaryong hindi pala sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tumbukin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Tama ka dyan. Palakpakan natin si sir. So, talagang direkta niyang sinabi, ikaw, Panfilo Lacson, how much? Obvious naman kasi, sir, no? Ginawa kasi ni Lacson, nagmistulang protector siya, tuta, ni Martin Romualdez at Saldico. Kaya, maintindihan mo yung galit, ng mga retired general na ito, maharap ka dyan sa meron pang ang video kumakalat na yung si Alcantara, binigyan niya ng chance na dapat katabi ni Boyeng Remulla. Tapos ginawa ni Boyeng Remulla, si Alcantara, kinukots. Binibibi nila si Alcantara pagdating din kay Gutisa. Gusto pang ipasumpina si Gutisa, ipakulong pa yata ni Lacson. Puta, halatang halata. Kaya itong mga retired mga army, militar, puta, lalo na mga Marines, galit na tong mga to. Tuloy, sir.
Nilabas niya na nga yung katotohanan, yung nalalaman niya. Correct. Despite all odds. Sabi niya, ito po ang totoo. Sila yung nagdala. Aba, 2.2 million po yung dinala niya na pera. Ni Eric Yap doon sa bahay ni 2.2 billion. Hindi mo gustong malaman anong nangyari doon? Pagtatakpan mo, tsaka huwag niyo pong pakialaman yung mga testigo dyan sa inyo in aid of legislation po kayo. Kung meron kayong batas na nililimpag, assuming na meron, yun ang atupagin nyo. Huwag niyong pakialaman yung mga testigo dahil yung mga testigo yan sa korte. Hindi nyo po yan testigo. Pasiklaban kayo ng pasiklaban, pinagtatakpan nyo yung mga may sala. Kano po ba? Patay. Tigilan nyo po. Huwag nyo pong ganyanin, huwag nyo pong salbahihin ang mga witnesses. Proteksyonan nyo po dahil sila ay umaamin ng kanilang kasalanan. Pero yung pinakamay kasalanan, hanapin natin, panagutin natin, ikulong natin. Nakakapag-init po talaga kayo ng ulo. Nakakadismaya. Sayang ang boto. Bakit kayo nandyan? Puro kayo magnanakaw. Alam mo, buti pa itong mga retired, no? Nakikipaglaban para sa bayan. Pero itong si Lacson, nakaupo dyan. Senador. Halatang halata ang galawan para sa mga kawatan. Mantakin mo si Gutisa, hindi po ninyo, nakikita ito, mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, mga pinklawan-dilawan. Tanging si Gutisa lamang ang witness na matapang pumunta dyan sa Senado na hindi nakinabang sa mga bilyones sa kaban ng bayan. Ordinaryong tao lang, retired marine, na wala po siyang ginawa kundi magtrabaho lamang kay Saldico. Yung pala malaman niya, galing pala sa flood control ang lahat ng mga bilyones na yan. Kaya kumanta siya, sinabi niya ang katotohanan. Tama ka dyan, sir. Dapat pinoproteksyonan ito. Hindi yung sinisira yung kredibilidad. Ito yung ginagawa ng mga tanganistang bubonista, kasama yung mga bataan ni Panfilo Lacson. Kaya, ako sa akin, kung meron mang dapat paniwalaan ng mga witness, sa lahat ng mga witness dyan sa Senado, ang paniniwalaan ko dito, alam niyo kung sino? Ito si Orly Gutisa. Siya ho. Mantakin nyo, kinanta niya harap-harapan. Itong si Martin Romualdez at si Saldico, detalyado eh. At tanging siya ang witness na hindi nakinabang sa mga pangungurakot nila ni Saldico at Martin Romualdez. Pero yung mga ibang kumanta, mga kontraktor, at yung mga DPWH official, nakikinabang yun sa kaban ng bayan sa pangungurakot. Ngayon, nagiging state witness at pinoprotektahan, yung mga yon. Wala naman tayong problema doon. Okay, sige, kung qualified sila sa Witness Protection Program, sige, protektahan natin kasi alam din naman natin na itong mga to, accessories of the crime lamang ng mga tunay na mga sindikato na malapit na nga po matumbok ni Senador Marcolita, ni yung nag-resign na si Magalong, kaso pinapara naman ng Palacio de Polvoron kasi papunta na ho doon, di ba ho? Pero, putya, wag nyo naman pong gaguhin itong matapang na retired marine na ito, na gusto lamang tumulong sa ating bayan para matuklasan ang tunay na sindikato, ang tunay na mga demonyo na naglilima sa kaban ng bayan. Kaya hindi mo maiwasan na itong mga ganitong tao, kagaya itong si retired General Attorney Virgilio Garcia, na mag-init ang dugo. Kasi sila mga sundalo sila, alam nila po yung kabaro nila kung nagsasabi ng totoo or hindi. Ang nakakalungkot, itong si Panfilo Lacson, isa sa mga nagsisira sa kredibilidad ni Orly Gutisa. Pag tinitingnan mo, ipapacheck mo siya puta, legit.
background check mo siya. Hindi man to kongresista, hindi man to kontraktor, hindi naman to official ng DPWH. Security personnel, security detail ni Saldico, na lahat ng sinasabi niya tumutugma sa katotohanan. Na yung sinasabi ni Orly, yun din yung sinasabi ng ibang mga opisyal ng DPWH, ang mga kontraktor. Saldico, Martin Romualdez, ang utak ng kaguluhan na pangungurakot sa ating bayan. Sa sinasabi ni Magalong na panigurado papunta na kay BBM. Kaya hindi talaga maiiwasan na iinit ang ulo ng mga ito. Lalo na ho tayo. Tingnan mo. Pagpatuloy natin, galit na galit talaga si Sir. Tamaan. Ay nako, makakapagmura tayo na. Talaga. Tamaan magalit ka na kung tinatamaan ka. Puro kayo magnanakaw. Kung sino kayong mga magnanakaw dyan, na dapat mga mambabatas kayo na para kayo sa bayan. Di na kayo nahiya sa balat nyo. Di na kayo nahiya sa mga anak nyo. Kakainis kayo. Mga kababayan, isa lang po dapat ang tinig natin. Hanapin natin yung mga magnanakaw na yan. Wala na po tayong pagkakaiba-iba. Let us stand united. Hanggang sa ngayon po, niloloko pa rin nila tayo. Kaya ako nagagalit. Niloko na nga tayo. Ngayon gusto pang pagtakpan. Gusto pa tayong lokohin pa rin muli. Ay kagagaling ng mga hindi abogadong yan, no? Hindi na kayo nahiya sa balat nyo. Gusto nyo pa kami ulin lokohin? Hindi ba kami... Wala ba kami mga isip? Hindi ba namin nakikita yung ginagawa nyo? Kayo lang ba may ulo? Kayo lang bang matalino? Anak ng tinapay kayo na kayo ng... Anak kayo ng torping baka, tinamaan ang putsa. Galit na talaga. Nangyari ka, Lacson. Gusto ko na talagang gawing tapa. Anak ng baka, Anak ng torping buhaya, baka. Utsalata kasi si Lacson, nakakainis nga eh. Naku, inis din ako dyan kay Lacson eh. Panpilo. Inis ako dyan kasi nga, dati man sanang PNP chief, sa bagay kasi, pag Philippine National Police ka, lahat ng kalukuhan nandyan puwera sa matino May mga kaibigan tayo kamag-anak ng mga pulis, matino naman ang mga yan. Pero, utsa, itong si Lacson nakaka-voice it. Tuloy, sir. Tigilan nyo po. Please lang po. Kung ayaw ninyong mas magkagulo, pinakitaan na po kayo ng bayan, ng puwersa ng taong bayan. Galit na po ang taong bayan. Hindi lang po yan sa Maynila nangyari. Buong mundo po ang pagtitipon. Ipinakita ang pagtutol sa ginagawa ninyo. Huwag nyo na pong pagtakpan yung mga katulad ninyo. Huwag nyo nang sagipin. Panagutin nyo. At tumawag din kayo ng katulad ninyo. Wala po yung immunity. Correct. Kasalanan po yan. That is a crime. Anong immunity? May immunity kayo from committing crimes? Wala po yun. Wala pong interparliamentary legislative immunity. Tawagin nyo po at panagutin nyo. Hindi yung mga testigo lamang ang tinatawag ninyo para malaman ninyo kung ano ebidensya nila. Para mapagtakpan ng abogado nila yung mga ebidensya nila. Tumawag din kayo. Umaresto rin kayo. Mga kababayan, patuloy po nating bantayan para sa kapakanan ng ating mga anak, ng ating mga apo, para sa kaligtasan nila. Hindi dapat namamatay ang estudyante sa baha. Nahuhulog, nalulunod. Awa kayo dun sa mga bata na dapat sana maganda pa ang buhay. Kung ginawa ninyo yung flood control, hindi dapat nalunod yun. Eh kung anak nyo yun, eh kung apo nyo yun, gusto nyo yun? Sana nga, para yung karma. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Putsa, galit na galit, no? Galit na galit. Gustong manakit. Sana napanood to ni Lacson. Nang matauhan naman itong hinayupak na ito, masyadong halata eh. Yung pangmamaliit nila kay Orly Gutisa, na malinis naman ang hangarin ni Orly Gutisa. Yung patungkol sa notaryo,
Putya, bakit ayaw po ninyo questionin yung nagnotaryo kay Gutisa? Bakit ayaw po ninyong habulin yung hinayupak na yung abogada na yon at ipadisbar ninyo? Imbis na si Gutisa ang habulin ninyo. Kasi wala namang masamang intensyon si Gutisa sa pagnotaryo dahil iyon ay hiniling lang ni Marcolita na sumunod lang siya na nagpa-notaryo para sasabihin yung intensyon niya ay hindi manloko ng tao. Dapat yung nagnotaryo, yung habulin nyo kasi nagbayad yung si Gutisa. Kaya ito, hindi po na ngayon napipigilan ng mga retired Marines na magsalita para po kay Orly Gutisa. Di ba, nakaraan, meron din po tayong inilabas na sumuporta kay Orly Gutisa ang isang Marine. Ito naman, meron pa. Yayari ka talaga, Lacson, huwag nyong galawin ang prinsipyo ng mga Marines. Patay kayo dyan. Pakinggan natin si Sir. Samahan niya sa Armed Forces. Buo ang aming suporta at sa mga lahat na sumusuporta sa kanya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At good luck sa mga basher. Ika nga, pag yung sinasabi nila na iimbestigahan yung kredibilidad niya, walang problema yon, basta naaayon lang doon sa tamang proseso ng pag-iimbestiga. Kahit anong imbestiga pa ang gagawin, balik-balik ta rin man yan. Personal kong kilala yan, yung tao na yan. Wala kayong makikitang dungis o anumang masamang gawain. Kaya malakas ang laban, mga kababayan, mga mamamayang Pilipino. Ito na yung panahon na dapat mahinto ang mga kagagawan ng mga politiko, mga karambong. Dapat yan ay mahinto na sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating tumayo at lumabas na witness upang isiwalat at malaman ng buong bayan ang katotohanan na nangyayari sa kabahan ng bayan. So, mga guys, abangan natin ang lahat ng yugto o kabanata ng investigasyong ito na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee upang tayo ma-update. So, doon lang tayo sa katotohanan, mga kababayan. Suportahan natin ang ating natatanging naglakas loob na isiwalat ang katotohanan. So, muli, maraming salamat sa inyo. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Marines. Patay ka, Son. Mabuhay ang Marines. Alam nyo, dapat tayo talaga yung nagpoprotekta at nagsuporta dito kay Orly Gutisa. Kasi siya lang po ang hindi nangungurakot na witness. Kaya tama yung stand ng mga army dito, mga Marines. Tulungan nyo po itong si Gutisa. Dahil sila po ang nakakilala sa kredibilidad ni Gutisa. Mas matino pa si Gutisa at mas matapang pa si Gutisa kaysa kay Lacson sa mga senador dyan. Pakinggan natin yung isa pang Marines. Alam niyo mga kabayan, si Master Sergeant Orly Gutisa ay magkakabats kami sa Marines at ang course namin ay MBWC, Marine Basic Warrior Course, Class 1997 sa Philippine Marine Corps. At kami yung sumabak noon sa mga matinding mga abusayap sa panahon nila Father Benedetti, 3 Hong Kong National, si Padan Hostages, at sa kanila ni Gracia Burnham at marami pang iba. Hindi na rin mabilang ang mga naranasan naming ambush, mga encounter na hindi mabilang hanggang sa panahon ng all-out war ni Iraq. Kaya yan si Master Sergeant Orly Gutisa, isang warrior yan ng Philippine Marines. At nandyan sa kanya yung tapang,
katatagan, respeto at professionalism. Marami pong salamat. Ayan po, sila po yung nakakilala kay Orly Gutisa. Kaya Panpilo Lacson, mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, huwag basta-basta maghusga kay Gutisa kasi hindi man ninyo yan nakasama. Kaya sabi po ni Senador Ronald Bato de la Rosa warns of rising anger among retired military, police personnel. Ayan, at kasama nga police personnel. Talaga naman, galit na po ang mga retired militar, mga retired police. Buti pa yung mga retired na mga police. Talagang galit na galit sa korupsyon. Pero si Lacson, mahal na mahal ang korupsyon, animal. Ano bang nangyayari sa ating bayan? Kaya ito po guys, pakinggan muna natin si Senator Bato de la Rosa patungkol po kay Saldico. Oh. Senator, si Congressman Saldico hindi na po congressman ngayon. I-invite niyo ba siya sa next hearing ng Blue? Kung meron pang next hearing. Meron pa raw, sir. Hindi naman siya covered ng interparliamentary courtesy, di ba? Pwede siya maimbitahan. You think it was for the good that he stepped down from the House of Representatives, that he resigned, sir? Given yung dami ng accusations. It's not enough. Stepping down is not enough. Sir, what will be enough? What will be enough? What will be enough is thorough investigation. It warrants prosecution, and if it warrants conviction. That's what the people are looking for. Hindi sapat na bumaba lang siya sa posisyon niya. No. Bakit sapat na? Kung kinakailangan talagang malagot. Pero sir, sa tingin niyo mas madali na siya mapapadala sa hearing kasi nag-design na po si Congressman Ko? Basta pwede siyang imbitahan. Hindi na natin ma-violate yung tradition ng interparliamentary courtesy. Dahil hindi na siya congressman. Sir, whatever. Sisipot siya o hindi, at least he will be issued warrant of arrest coming from the Senate kung hindi siya sisipot. Diba? So aside from that warrant, kung lalabasan siya ng warrant from coming from the courts dito ka sa gilid. As a result of the cases being filed by DOJ, then marami siyang kinakaharap na warrants. Tingnan mo ha, wala na, napipilitan na po dito si Panpilo Lacson eh. Dahil wala na po siyang ibang reason na hindi maimbita itong si Saldico. Dahil yung sinabi niya nung una, merong interparliamentary courtesy, kaya hindi niya i-invite si Saldico. Pero nga, ginawa nga yun ni Senador Marcolita na i-invite si Toby Tiangco na pinagpilitan nga po ni Senador Marcolita na bakit ayaw nating i-invite si Speaker Martin Romualdez. Hindi na pala speaker yung Hainayopak na to, pero speaker pa rin ito. At si Saldico, upang magpaliwanag, invite lang naman kasi pira ng bayan ang pinag-uusapan. So no choice na, wala nang may reason itong si Panpilo Lacson. Kaya niluluko pa rin tayo ni Lacson, tingnan mo ha. Imbitado na daw sa Senate Blue Ribbon Committee, narito po. Bukod naman dyan, i-connect na rin natin yung anomalya naman sa flood control projects. Naglabas din kasi kanina ng pahayag itong si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson at sinasabi niya, iimbitahan na ng komite itong sinaresign ako, Bicol Party Representative Saldico at si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng komite. Para kaya dito kay magpapadala raw sila ng imbitasyon doon sa address ng kongresista, pero inaasahan nga nila na kung sakaling hindi ito susulpot sa susunod na pagdinig, maaari sila mag-issue naman ng subpoena. Later on, pwede rin maging show cause order and then pwedeng mauwi sa pag-cite in contempt at pag-i-issue naman ng arrest warrant. Para naman dito kay Romualdez, idadaan nilang imbitasyon kaya House Speaker Faustino D. III para raw in observation pa rin sa interparliamentary courtesy. And so far, titingnan muna raw ng komite yung developments sa issue sa anomalya sa flood control projects, maging sa korupsyon na pumapaligid dito bago sila mag-schedule ng susunod na pagdinig. Wala pang petsa pala yung susunod na hearing. Kasi alam mo, nagkakainatan na yung dalawang senador dyan, ha? At yung hirit pa ng, ano yung sagot kahapon ni Senator Ping na
parang ang pinakamabisang tugon sa kalokohan ay katahimikan. Silence, ano? Pero ang tawag doon, duwag. Gaya nating mga reporter to, anti-Duterte itong mga to puro bangag rin ang mga to. Ayan o, alam niyo po ba, niluloko lang tayo ni Lacson O, imbitado na daw si Romualdez Koo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang tanong, meron pa bang Senate Blue Ribbon Committee hearing? Wala mang schedule, kailan? Na-corner na kasi si Lacson, kaya napipilitan na. Ngayon, tinarantado pa rin tayo dahil nga wala man silang schedule. Ba't ka mag-iimbita? Wala namang schedule. Wala na kasi siyang takas. Bistado na siya sa kanyang kagagawan na pagtatakip sa dalawang buayang ito. Hindi po tumitigil ang pananagutan ng mga hinayupak na ito, kagaya ni Saldico, sa pag-resign lamang. Kasi ang ganda naman sana kung noon-una pa lang, inimbita na po ito. No? Tapos pag hindi dumating, nag-issue ka na ng show cause order, pinagpaliwanag mo. Tapos at the same time, pag hindi pa lalabas, issue ka na naman ng subpoena. Pag hindi pa rin pupunta, mag-issue ka na ng warrant of arrest. Nang ma-aresto na ang mga buhayang mga hinayupak na ito. O ngayon, kailan po ang Senate Blue Ribbon Committee hearing? Walang nakakaalam. Sino lang nakakaalam? Sila. Kaya ito galit na galit itong si Tubi Tiangco. Sabi ni Tubi Tiangco, sabi ito, resignation is not accountability. Hindi naman talaga yan accountability yung resignation. Kagaya kay Martin Romualdez. Nag-resign sa pagka-Speaker of the House. Tama na lang ba yun? Si Saldico, nag-resign sa pagka-kongresista, okay na ba yan? Ligtas na ba? Hindi. Managot dapat ang managot. Dahil silang dalawa, ni Saldico at ni Martin Romualdez, ang utak ng mga insertion. At wala na pong iba. Pakinggan lang natin konti itong si Tubi Tiangco. Narito po. What do you make of Zaldico's resignation? Were you surprised? Actually, ganito, no? The fact is, kahapon yung deadline nung kanyang deadline ng 10 days na binigay ni Speaker Boji D, no? So parang ang nangyari dito, inunahan lang niya na mapunta talaga sa ethics yung kanyang kaso, no? Instead of coming home, instead of answering the charges against him, ang ginawa niya, nung natapos yung 10 days na binigay ni Speaker Boji D, nag-decide na lang siya mag-resign para nga ang mangyayari noon, hindi na didinggin sa Ethics Committee yung complaint laban sa kanya. And yesterday, dun sa press ko ni Speaker Boji D, sinabi naman niya, di ba, na dapat magkakaroon na ng penalty doon sa hindi pagbalik ni Congressman Saldico. So ang nangyayari dito, instead of being accountable, iniwasan niya ulit, no? Doon pa lang sa Ethics Committee, ayaw na niyang maging accountable. So paano natin siyang aasahan maging accountable doon sa ICI? Kahit sinasabi niya haharapin niya yung mga kaso, hindi naman niya hinaharap. Okay, so I think it's important for the public to understand facing the Ethics Committee and the case build-up with the DOJ are two different things. He can still be made accountable for the flood control scandal. Let's talk about that. Yes, definitely. Definitely, doon sa DOJ tsaka sa ICI, he will still be held accountable. No? Kaya lang dito, it's contrary to what he is saying. Diba? Sabi niya, he will be accountable. Pero hindi man lang niya sinasabi kung ano yung medical condition niya at hindi siya makabalik. Hindi man siya nagbibigay ng medical certificate, di ba? So, nung una sinasabi niya medical reason. Ngayon, sinasabi na niya safety of his family. So, iba na kaagad yung dahilan. No? Hindi na consistent yung mga sinasabi niya. Correct. Ang ginagawa lang, iniiwasan talagang umuwi at sumagot doon sa mga bagay na dapat niyang ipaliwanag. Representative Tiangco, would you consider that Zaldico is in hiding right now? He isn't a fugitive at this point. He just refuses to come home. Yes, but what explains but he cannot explain why he doesn't want to face any of these charges, di ba? Hindi man lang siya nag-request ng, pwede ba magpaliwanag ako sa Zoom? So talagang iwasan na lang niya, ayaw na lang niya sumagot
sa kahit anong dapat niyang sagutin. Now, Ko says he didn't allow last-minute insertions as you alleged. You were the one who essentially broke out and exposed the billions of pesos in insertions. What do you make of his statement that he did not allow those last-minute insertions? Hindi naman totoo yan, Karen. It is very clear. I've showed you all the details of the projects, of the 13.8 billion. That's why nga hinimay ko yung 13.8 billion at linagay ko bawat pangalan ng bawat isang proyekto, linagay ko amount ng bawat isang proyekto, nilagay ko sa saang distrito siya pumunta. Kasi nga alam ko sasabihin lang hindi totoo eh. Doon na nga sa detalye, hindi niya nga mapaliwanag eh. Wala na, nagpalusot na lang yan si Saldico. Hindi siya makapag-video-video kasi ganito kasi yun eh. Dahil tinuruan niya ni Martin Romualdez na wag kang mag-video-video, wag kang magsalita, wag kang magpa-interview kahit via Zoom. Kahit pwede. Kasi baka madulas si Saldico, di laglag silang lahat. Nag-iisip pa sila ngayon kung sinong masisisi, kung sinong ibabao ni Saldico. Pero malamang sa malamang, si Saldico na po yung magiging collateral damage dito. Pero hindi po ligtas si Martin Romualdez. Kaya Ma'am Rowena Guanzon, putya, napamura talaga si Ma'am Rowena Guanzon dito. Narito, yung mura ni Attorney Rowena Guanzon. Ang animal na to. kung makaasta, parang naniniwala siya na wala siyang ninakaw sa kaban ng bayan. Guahid, run for President Martin magnanakaw, but without your ayuda funds, kickbacks, and election magic. Kahit anong kalaban mo, matatalo, o kahit sino kalaban mo, matatalo ka. Ako na lang ang lalaban sa'yo. For president. Kasi nga, sinasabi niya, puro daw kasi nungalingan ang lahat ng mga akusasyon sa kanya. Putsa, pumunta ka sa hearing. Kaso nga lang, wala nang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Animal kang lakson ka eh. Kaya tama lang murahin ni Ma'am Rowena Guanzon itong si Martin Romualdez. O, ito pa. Banat pa ni Ma'am Rowena Guanzon. O. Napanood ko yung privilege speech ni Senator Chis sa plenary kanina. Nakaka-ilis-is pala yung chant na Martin, Martin magnanakaw. Martin, Martin magnanakaw. Magnanakaw si Martin. Sana sa lower house din, beke naman, Congressman Kiko Barsaga. Mas malala kay Kiko Barsaga. At ito pa, ang pinakamagandang komento ni Ma'am Rowena Guanzon labang kay Martin Romualdez. Kasi nga sa China, meron pong sintensyahan na former agri-minister ng hukom bitay dahil sa korupsyon. Ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, swerte ni Martin Romualdez at Saldico sa Pilipinas siya pinanganak, sila pinanganak. Untang ina, no? Kung sa China pinanganak ang mga hinayupak, edi sana hukom bitay na. Meron naman kasi hukom bitay din sa Pilipinas eh. Ang problema nga ho, mga takot itong mga buhaya sa hukom bitay dahil sila po yung maunang mabitay. Kung may bitay pa lang, nabitay na yan si Saldico. Kasama na yan si Martin Romualdez, kasama yung mga ngiwiim. Yan sila mga kawatan sa mga Palacio de Polvoron, kasama yan. O, ito pa. Pakawala ni Ma'am Rowena Guanzon. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, ito yata ang goal ni Martin Romualdez. Ang mabit ang world record ng tito niya na 21 years ginawa. Yung kanya, 3 years lang. 21 years sa pagnanakaw. No? Pambihira. Oh. Tapos ngayon kay Martin, 3 years lang. Tinalo na. Hindi lang si Martin, Ma'am Rowena Guanzon. Kasama si Ngiwem dyan. Kasama si Bongbong dyan. Kasi kung walang Saldico, kung walang Martin Romualdez. Walang Martin Romualdez kung walang Bongbong Marcos. Sila po talaga yan. Mga pamilyang kawatan.
Hindi nahihiya sa bayan, kawat dito, kawat doon. Na talagang may kinalaman po itong tatlong bugok na ito. Tingnan mo, pakinggan muli natin. Kapiranggot lang. Itong si Tubi Tiangco. Oh, may kinalaman ba ang dalawa sa kawatan? Martin Romualdez at Zaldico? Oh, ito. Could Zaldico have made these insertions without the knowledge of the former speaker? Yan na nga yung problema, Karen, tingnan mo ha. Look at the difference. During the time of Speaker Martin Romualdez, there was no effort to send him back. Diba, nagkaroon lang ng effort to send him back noong nag-take over na si Speaker Bogie D. Ang unang ginawa, kinansela yung travel clearance. Binigyan siya ng 10 araw. Noong panahon ni Speaker Romualdez, wala siyang ginawang ganyan. Okay, number 1 yan. Number 2, up to this point, walang statement si Speaker Romualdez saying that Zaldico has to be accountable. Diba? What does it tell us? What does it tell us? Is it collusion? Is that what you're trying to say? Or is he protecting Ko? He's not asking Zaldico, who is at the center of this controversy, na managot. He is not asking Zaldico na nakasama sa pangalan ng institusyon na managot. Diba? Yeah, that's what it is telling us. That is what is very clear. Up to this day, wala pang statement tungkol kay Congressman Zaldico. Di ba natural lang kung ikaw ay isang head ng institusyon, kahit anong institusyon yan, pag merong nasa ilalim mo na nasa sentro ng isang kontrobersya, di ba ikaw ang unang hihingi ng paliwanag sa kanya? Ikaw ang unang gagawa ng effort na sagutin niya yung mga paratang sa kanya. In this case, there was no effort. Ngayon lang nagkakaroon ng effort sa panahon ni Speaker Bogie D. Okay. Now, do you believe that the former speaker prefers that Ko is actually abroad? It seems that way because there is no effort, di ba? Correct. Walang effort, walang ginawang effort nung siya ay speaker. And ulitin ko, up to this point, wala siyang sinasabi kung ano ba. Di ba? Kung hindi nagsasalita si Congressman Zaldico, di ba dapat magalit nga siya kay Congressman Zaldico at sabihin magsabi ka na ng totoo? Alam niyo po kasi, hindi yang kayang gawin ni Martin Romualdez na, ay Zaldico, umuwi ka, managot ka sa ginagawa mong pagnanakaw sa kaban ng bayan, sa ginagawa mong insertion na bilyones. Bakit? Puta kasabwat sila eh. Pag pinapanagot niya si Zaldico, ibig sabihin, pinapanagot din niya yung sarili niya. Subukan maglabas ng statement. Subukan ni Martin Romualdez maglabas ng statement labang kay Zaldico. Panigurado, kakanta si Zaldico ng lupang hinirang. O kaya my way. Talagang iniiwasan yan ni Martin Romualdez na maglabas ng mga statement. Zaldico, managot ka, umuwi ka. Bring Zaldico home. Kasi nga, ang kapahamakan ni Zaldico, kapahamakan din niya. Ang kapahamakan niya, kapahamakan din ni Bongbong Marcos. Kaya ito pinagtatakpan lang nila talaga ang tunay na katotohanan. Itong ICI ni Bongbong Marcos, ito po yung magtakip sa mga kasalanan ni Bongbong at ni Martin Romualdez. O ngayon, tingnan mo. Sino po yung nirekomenda ngayon ng ICI na kasuhan? Di ba si Martin Romualdez? Di ba si Zaldico lang? Ni minsan, wala yung pangalan ni Martin Romualdez, samantala, sabay na ikinanta ang dalawang pangalan na ito, ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Sumula kay Diskaya, Bryce Hernandez, Alcantara, tsaka yung Yusek Bernardo, at yung huli, Gutisa. Sabay yung dalawang pangalan na yan, na sinasabi, ito ay naglima sa kaban ng bayan na bilyones weekly dinideliver sa kanila. Ngayon, bakit ang ICI ay si Zaldico lamang ang inirekomendang kasuhan? Si Martin Romualdez ay hindi man sinabi. Dahil nga, ang kapahamakan ni Martin Romualdez ay kapahamakan din ni Bongbong Marcos. Kasi, si Raulo man talaga, kung hindi alam ni Bongbong Marcos yung ginagawa ng pinsan niyang speaker, na siya naman ang nagtalaga sa pagka-speaker of the House. At tarantado naman din itong si Martin Romualdez kung hindi alam yung ginagawa ni Zaldico. Maliwanag ho dito, itong tatlong ito, dali po talaga, kung talagang lawakan po natin ang ating pag-iisip,
Hindi po ligtas po dito si Bongbong Marcos at Saldico. Kung ako Saldico, mag-video na ako. Mag-post na ako sa social media, ikanta ko na ang lahat, kumanta ka ng My Will upang hinirang o ano ba, Dancing Queen. Kantahin mo na bago pa mahuli ang lahat. Dahil alam ko, nanganganib ang buhay ni Saldico, bilyones ang pira na pinag-uusapan. O ngayon, tingnan ho natin kung ano ang mangyayari sa dalawang magkaibigan na ito. Kasama si Bongbong Marcos, na hindi ho po pwede, na hindi managot tong mga to. Huwag tayong pumayag. Kaya tama yung mura ni Ma'am Rowena Guanzon. Mura pa, Ma'am Rowena Guanzon. Mura pa, mga retired militar, mga retired Marines. Para sa mahal nating bayan. Good luck na lang sa ating mga Pilipino. Kakayanin pa kaya natin? Bisdak Pilipinas! God first. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.